Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga palaging nag-aabang na mga readings ko. This is another monthly reading for everyone. So unahin natin ngayon yung Pisces, okay? So Pisces pataas tayo. So this is for the month of January 2025 love reading for the Pisces sign. So beautiful Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers na mga Pisces, pwedeng kayo to at pwedeng hindi din, okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So ano yung pwedeng mangyari this upcoming January 2025 sa inyong love life? Titignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon. Then titignan natin ano yung possible na pwede mangyari sa love life ninyo or sa relationship ninyo this coming January 2025. So Pisces, may nahulog ng isa. Let's see situation. Talking, okay? Interested, conversing more, or awaited message arrives, text, call, email, hovering, talking. So ito yung nangyayari ngayon. Might be nasa point kayo ngayon ng talking stage or something. So I'm going to pull another situation oracle card. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, if hindi kayo naka-resonate dito, please watch your others placement signs, especially your moon sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Pwede ding makontinue doon yung reading ninyo from here to there or from there to here. So let's pull one oracle card for the situation para sa mga Pisces sign. Legal, court, paperwork filed. So so there is something about legal matter. Okay, sa ngayon, ano yung gustong sabihin ng person mo sa'yo? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, Pisces? Sun, Moon, Rising, Venus. I know I mess up everything. Okay. So now, titignan natin sa tarot card. Bakit ito yung mga lumalabas? Ano ba yung nangyayari sa inyo ngayon? So might be yung person mo na to, might be this is your husband kasi may legal matter dito. Pisces, or might be your wife. Okay. Because this is a general love reading, so this is for everyone. This could be a vice versa. So pwedeng asawa mo to, or baka you are dealing with someone na married, kasi may legal matter dito eh. So let's see what is happening right now, Pisces. So your person wanted to say, I mess up everything, I know that. So what is happening right now? So trapped in a situation, you might be dealing with Capricorn, or somebody or your person is trapped in a situation right now. Hindi mo na-appreciate yung mga nangyayari ngayon sa inyo. This person might be offering you second chance, new beginning, kasi merong talking dito, interested, parang siguro nag-message to siya sa'yo na pwede ba nating ayusin to, hindi ko naman ginusto yung mga nangyari, ayaw ko lang ng gulo, naipit ako sa sitwasyon. So might be ngayon may mga nangyayaring ganito, pero feeling ko kasi sa'yo, Pisces, is parang you already wanted to rebuild yourself this time, ayusin. So legal court paperwork, might be you wanted a divorce, or you wanted annulment, you wanted some legal separation from this person na, kasi parang gusto mo na din na magkaroon ng new life, okay, to
take the leap of faith towards a new beginning of your life na din and makipaghiwalay na talaga sa kanya. Pero itong person na to kasi parang bumabalik siya sa'yo. Kasi nga I wanted or she wanted to tell you that I know I mess up everything. So please forgive me, could be like that. Ayusin natin to, yung mga hindi natin pagkakaunawaan na dalawa. So let's see. So, pasensya na kasi medyo inuubo talaga ako ngayon. I mean, papagaling naman na ako. Parang buntot na lang talaga to. So, anyway, Pisces, let's see. Ano ba yung plano ng person mo? Bakit siya bumabalik sa'yo? Ano yung gusto niyang mangyari? So, bakit siya bumabalik sa'yo? Ano ba yung gusto niyang mangyari sa connection ninyo? So, actually, feeling ko, andun siya sa point na siguro he or she's just trying his or her best na try niya na kausapin ka na maayos kayo. Pero, sa totoo lang, wala ako nakita dito talaga na parang sincerity sa person mo. Kasi parang andun siya sa point na naghihintay lang siya ng anumang mga pwedeng mangyari sa inyo. Naghihintay lang siya dito ng kung maging okay kayo, then maging okay kayo. If not, then aalis na lang talaga siya ng tuluyan. Parang ganun. Kasi feeling ko through this, nagkakaroon pa kayo ng confrontation, arguments. Minsan nakakaramdam din kasi siya ng parang nakakapagod. So might be nakakapagod in a way na when he or she tried to approach you para magkaayos kayo, syempre ikaw may galit sa'yo or andun ka sa point na ayaw mo na siyang tanggapin. Parang andun siya sa point na nakakapagod naman na pumilit ng isang tao. Parang ganun. So, parang meron siyang feeling of like that. Pero he still trying to communicate with you. Trying to approach you na maayos na kayong dalawa. Pero nandun siya sa point na parang hindi man siya prepared. Hindi siya prepared sa mga pwede mangyari. Andun lang siya na parang kamot may. Parang ganun. Let's see kung ano yung pwede mangyari. Parang hindi siya ganun ka-sincere na kahit anong mangyari, gagawin ko to, kakausapin ko siya, babalikan ko siya, na kahit anong pang mangyari, hindi ako give up. Hindi ko yun nararamdaman sa person mo dito. So, tignan talaga natin kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo this time, okay? Before tayo pupunta sa kung anong pwede mangyari this month of January. So, ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, I can see sign Pisces. So, might be you are dealing with the same Pisces or might be this is you. I can see Libra, Gemini, Aquarius. As I said, Capricorn earlier. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? Nabibigatan siya sa problema na meron kayo. Feeling niya, pasa na pasa niya yung problema niya sa mundo. So, sa totoo lang, andun siya sa point na gusto niya naman to have a kumbaga comeback with you. Gusto niya din mangyari yon. He wanted or she wanted to end some cycles, to have a changes with you na din, na ayusin na ang lahat ng to. Pero alam niya, nakikita niya naman, willing naman siya to move forward towards with you. Willing siya kung sakali man na, siguro kung sakali man natatanggapin mo siya ulit, willing talaga siya to move forward towards with you para magkabalikan na kayo ulit. Yun yung feeling niya dito. Nararamdaman niya pa din yung pagmamahal na yun. Pero andun nga siya sa point na nakikita niya sa'yo
or yun ba yung reaction mo sa kanya na gusto mo nang mag-move on, gusto mo na maghiwalay na, kasi may legal dito na matter, legal na court na, may paperworks na, because you already wanted na to have a divorce or annulment with this person na parang ano yun na yun, magpa-file na ng ganun. So nakita, since ganun yung pinapakita mo sa kanya, ramdam niya na parang ayaw mo na. Nararamdaman niya na gusto mo na talaga ng freedom mo. Pero alam mo yung nararamdaman niya dito, nasasaktan din naman siya. Minsan hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about this. Nabibigatan din siya sa problem na ganito nga yung gusto mo nang mangyari. Na mag-cut na kayong dalawa. Kasi, however, gusto niya din naman sana na magkaroon kayo ng new beginning dito. Pero andun nga siya sa point na kung ito na talaga yung decision mo, wala na din siya magagawa dun. Parang ganun siya. Kung ito na yung decision mo, kaysa na mag-away lang kayo na mag-away, alis na lang din siya kung ito naman yung decision mo, rerespetuhin niya. Pero you are talking right now. Para nasa point na kayo ng hindi kayo okay, kahit na nag-uusap. May pinag-uusap kayo because of you are filing divorce or annulment or something, and he is also trying to get you back. So, pero hindi na kayo nagkakaintindihan pa. So, yun yung nararamdaman niya talaga dito sa connection na meron kayong dalawa. So, let's see kung ano naman yung naramdaman mo or nararamdaman mo ngayon na ganito yung nangyayari sa inyo. Okay. Ano yung nararamdaman mo sa sitwasyon na to? Sa person mo, sa mga nangyayari sa inyo ngayon. So, I can see your Leo sign, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. So, naramdaman mo din yung pagbabalik niya. Kumbaga, ikaw naman nakakilala sa kanya eh. So, yung pinaparamdam niya sa'yo, naramdaman mo na mahal pa ako nito. So, parang ramdam ko pa naman na mahal pa ako nito. Parang ganun yung nasa isip mo tsaka namdamin mo. Kasi bumabalik talaga siya sa'yo eh. Nakikipag-usap siya sa'yo. Might be, nililigawan ka niya ulit. Parang gusto niya, ayaw niya siguro na maghiwalay kayo. Tinatry niyang mag-approach sa'yo na wag natin na lang ituloy, ayusin na lang natin to. So, yun yung feeling mo dito na mahal ka pa din talaga ng asawa mo. Or, yeah, might be asawa mo. Pero andun nga din sa feeling mo din na, nararamdaman mo na nakakapagod na. Napagod ka na talaga sa away ninyong dalawa. Might be dahil na din, hindi lang dahil sa kung ano man yung reason ninyo dito. Dahil na din siguro sa ugali, okay? Baka na din sa personality. Pero somehow, pag-iisipin mo mansan ikaw nag-iisa, you are a Pisces, so masyado kang daydreamer, masyado kang ma-imagine na tao. Naisip mo na namimiss mo din siya, naiisip mo yung pag-o-offer niya sa'yo ng victory, baka totoo na itong ginagawa niya. Naisip mo na baka willing talaga siya to move forward towards with you. Pero nasa point ka kasi na yung mga nalaman mo, yung issue ninyo, hindi mo nakakalimutan. So, you're very sensitive to that. And, andun sa point na parang feeling mo na kailangan ko muna talaga ang pag-isipan to. Kailangan ko muna talaga ng space. Kailangan ko muna talaga mag-soul searching before siguro na mag-decide ako. Dahil nasaktan ka talaga sa totoo lang nung time na yon. Feeling ko dumating talaga kayo sa point na yung away ninyo, humantong siya sa hiwalayan in a way na siya mismo yung nagsabi na maghiwalay na kayo. Siya mismo yung gumawa. Kaya nga sabi niya, I know I mess up everything. So, sobra kang nasaktan sa ginawa niya. Though sometimes, pag during the time na nag-a-approach siya sa'yo na makipag-ayos, nararamdaman mo yung pagmamahal na miss mo siya, naiisip mo yung mga plano ninyo, yung mga
ano man mga moments ninyo. Pero biglang biglang kang bumabalik sa point na sinaktan ako nito. Alam ko yung mga ginawa nito. Parang masakit yung ginawa niya, napagod ako sa sitwasyon. So, bigla na naman na napapaisip ka na naman. So, yun yung mga nararamdaman mo dito. Siguro feeling ko, itong legal na to na contract or annulment pa to or separation na pinapahiwatig mo sa kanya. Siguro isa to sa point na you wanted, hindi to parang sabihin mo na sure ka 100%. Parang sinasabi mo to sa kanya and para matauhan siya to see kung willing ba talaga siya na to change, ayusin yung marriage ninyo, or baka papayag lang din siya na lumayo. So dito nga sa feeling niya sa'yo, or dito or sa plano niya even, na naghihintay lang siya kung anong pwedeng mangyari. So dahil nga nagtatalo kayo, every time meron kayong confrontation na dalawa, every time nagtatalo kayong dalawa. So dito siya sa point na nawawalan din siya ng pag-asa. Kaya nandito siya sa point na kung ito talaga yung decision mo, aalis na lang talaga siya. So parang ganun siya, kasi parang ang bigat na din ng connection. Gusto man niya na maayos kayong dalawa, pero kung ito na talaga yung decision mo, rerespetuhin niya. Okay. So let's see. Cancer, Scorpio, Pisces is here. Okay, young fire sign is also here. Let's see kung ano yung pwedeng mangyari sa 2025 January. Okay, let's pull an oracle card. So, ano yung pwedeng mangyari this January 2025 sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Ano yung pwedeng mangyari? Oh, receipt. Ebidensya. Proof. Show me your evidence. Okay, I think I get it already. Dalawa. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, making you memories, date. So parang may hope to So getting back out there, plan, set a date, getting back, photograph, missing each other, show me the proof. So parang kumbaga tatanggapin kita, pero kailangan papatunayan mo talaga sa akin na nagbago ka na. Let's see. I know that I crossed the line with you. So this is your person. Okay, message towards you. So ano yung pwede mangyari? Feeling ko yun nga. Feeling ko mamimiss nyo din yung isa't isa, or mamimiss mo din siya. May pagmamahal pa naman natitira sa'yo. And feeling ko baka pagbibigyan mo siya. Kaya nga nandito yung proof, show me, dahil sa andito din yung, this is the red lipstick, meaning there is a love. Okay, so parang papatunayan mo sa akin na mahal mo talaga ako. So ano yung pwede mangyari this January 2025 Pisces sa sitwasyon ninyo ngayon? Oh, comeback talaga to. May regret talaga sa person mo. So there is a possibility talaga ng pag-aayos dito sa inyo, Pisces. Definitely. Maayos yung marriage ninyo, magkakaroon ng celebration.
And there's a possibility na mag-bloom ulit yung connection ninyo. Kumbaga mababalik sa dati yung mga, kumbaga yung mga memories, happiness, love. So andun sa point na might be andun sa, meron pa din part na medyo mag-iisip ka pa din talaga. Well, you are Pisces, water sign, na baka may tinatago pa siya, baka may mga bagay pa siya na hindi sinasabi sa'yo at walang balak sabihin sa'yo, baka may mga sekreto pa siya. So parang andun sa point na you want a clarity kung gusto mo talaga na maayos yung family natin, yung marriage natin. Kaya gusto ko ng clarity. Kaya nga dito, kailangan ko ng resibo, kailangan ko ng ebidensya na hindi na totoo na yung mga sinasabi mo. Show me, parang ganun. So itong person na to, feeling ko willing naman din siya. Okay, kasi willing din siya ipaglaban yung pagmamahalan ninyo para maayos na din kayong dalawa. Kasi dumating din sa point na nasaktan din naman talaga siya sa mga nangyari. Naging unfair din siya. Kaya I know I crossed the line with you. So this time parang andun siya sa point na parang pinakita niya din siguro na if there is really third party involved here, wala na yun. Iniwan niya na. Hindi na sila nag-uusap. I think pinakita niya din siguro sa'yo na nag-move on na yung girl or boy. And willing na siya to proceed towards with you, towards a new beginning with you. And gusto niya na talaga ng changes dito sa pagsasama ninyong dalawa. A great changes, happy changes. So parang gusto niya na din na ayusin to. Since nakita niya naman na may chance, nakita niya na parang you give this person chance kasi nga dito. So parang andito siya sa point na 'di ba nandito yung last time na sabi ko dito na pa naghihintay lang siya kung ano yung pwedeng magiging resulta, ano yung pwedeng next na mangyari, ma-enlighten ka or something. Pero kung sakali man na uwi lang talaga kayo sa gulo, then willing na lang din siya umalis kasi yun din yung gusto mo. Pero siguro dito this time nakita niya yung hope na kaya mo pa siyang patawarin, kaya binigay niya na rin todo yung yung effort niya dito at yung pagmamahal niya. So there's a possibility na magkakaayos din kayong dalawa in this January year 2025. So nandito pa din si Pisces sign. Might be this issue. And Leo sign, as I said earlier, right? Fire sign. So Leo sign, Sun, Moon, Rising, Venus. So the message, surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So feeling ko dito sa message na to, surrender like to the point na itapon na yung old issue ninyo and para ipapasok na yung mga new dahil new year. So papasok na yung mga new na might be chapter ng pagsasama ninyong dalawa, and let go na din sa mga issue before. Okay, so yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.